Hi, great day everyone. No, gusto ko lang pag-usapan tong isa sa mga posts ng kaibigan ko. So, we're friends here in social media, especially in FB. Yan, kape muna tayo. And iba-iba lang yung pananaw namin sa buhay, no? Especially sa usaping politika. So, eto nga pinost niya. And then, ako naman yung ugaling, alam mo yung, alam ko na yung explanation, tapos alam ko naman sa sarili ko na hindi din naman siya makikinig at maniniwala. So, napapagod ako, tinatamad ako rason o mag-explain sa side ko. So, kung sa logic nyo naman titingnan, guys, ito nga yung sabi niya, bakit daw isinisisi kay Marcos yung pagkakakulong kay Rodrigo Roa Duterte sa ICC. O may punto nga naman siya, no? Kasi nga, ang unang-una, hindi naman si Marcos yung nagkaso. Di ba? Tama nga naman sila. Nasa mga dilawan na grupo yan dati o piglawan ngayon. Ang nagkaso sa kay Duterte. Na bakit daw isinisisi kay Marcos? So, ano kaya sa tingin ninyo? So, nababaan ako masyado sa logic na, ano ba, kailangan ko pa bang mag-explain sa side ko? Or kasi guys, eto presidente si Marcos. So, no matter what will happen, walang magagawa yung ICC kung hindi magpapahawak sa leeg ang Pilipinas. Or, baka ginagawa yan ng ICC kasi din, binabayaran na ng Pilipinas o nakikipag-connivance yung Pilipinas sa ICC. Kaya nga, marami nasasabi sa ibang country na huwag i-politicize. And alam naman natin sa buong mundo na marami talagang extrajudicial killing na nangyayari sa ibang bansa, ng mga malalaking bansa. Pero bakit yun hindi nila pinrioritize? Hindi nila yun dapat inuna. Diba? To be fair. Dito sila sa third world country. Kasi ito yung mas madali nilang mahawakan sa leeg. Alam natin yun. Speaking of extrajudicial killing, kung sa Pilipinas man lamang, marami. Anong nangyari sa Hacienda Luisita noon? Naalala nyo pa ba yung nangyari kay Corona? Yung panahon ng mga sinauna pa? Anong EJK naalala nyo doon? May i-consider nyo ba na extrajudicial killing yung nangyari sa SAC 44? Think of it. So if yes, sana inuna yung mga yun kasi yun yung klarong extrajudicial killing. Kaysa sa mga ito naman na hanggang ngayon, pinapalawig nila kasi ready na daw sila, kompleto na daw lahat, pero nung nahuli ng matandaan, punta na sa ICC, wala pa masyadong witnesses. Ano ba yan? Binibriefing pa or naghahanap pa ng witnesses? Ano ba? Kaya it's very, minsan nababaan ako sa logic ng mga tao. I don't know kung wala na ba silang even mga rason. O ano ba? Kahit si Clear Castro, nakikita ko ito, abogado to, hindi to basta-basta to. Mas matalino pa to sa atin. Mas magagaling pa to sa atin. Pero minsan naiisip natin sa base sa mga rason nila, abogado to. Ano ba yan, nakakabobo yung pera? Or mahirap talaga ipaglaban yung mali. Lalo na kapag nabubuko ka or nakukuha na yung I mean, may ebidensya na. Mahirap lumusot. O kahit sa jowa mo na lang, pag nabuko ka, anong irason mo? Kahit gaano ka kagaling lumusot. Pag nakita ka na, nanguli ka na, may basihan sila. Wala na talaga. Ang hirap talaga, di ba? So, ako sa inyo, no, sana iwasan natin yung pagiging masyadong panatiko sa politika. Kasi, buti sana kayo na yung apektado. Nadadamay lahat. Ngayon, titingnan yung mabuting yung nangyayari sa panahon. Mas lalong ginagatasan nila yung mga mamamayang Pilipino. Tax dito, tax doon. Property tax. Wala naman tayong property. Hindi naman tayong mamayayaman. Kahit na naman sa mga Netflix, mga online, magsha-shopping ka, may tax na po yun by this June. O June na ngayon. Paano yan? Good luck. Okay lang naman sana yun kung may output. Pero wala eh. Think of it. Diba? Para sabihin natin, hindi weak leader ang leader ngayon. Hindi niya kontrolado lahat ng pinanggagawa. Lantaran na mismo. Andyan na yung mga ebidensya. Tapos sasabihin pa ng iba, puro paninira lang daw yung ginagawa natin. Hello? Sampal na sa mukha yung mga, pati yung dati, dinidepensahan nila hanggang sa mahirapan na sila maghanap ng butas. Itinitwist naman nila sa ibang issue. Magaling din tong gobyerno na itong mag-twist ng ibang issue, may lalabas agad na bagong issue. Dahil itong mga panatiko, na wala nang maididepensa kahit dito sa social media, nakikipagbalitaktakan, nakikipagbardagulan, wala nang maididepensa, wag na yan, matagal na yan, dito na naman tayo sa bagong usapin, mas maganda to, ganun. Or nagrarason ng iba-iba. Nung nahuli sa ICC, nagrarason sila, hindi, inanuhan na, sinabihan na ng may warrant of arrest na, ganito, walang pagkakamali ang ginawa ni Torre, ganito, ganyan. Congratulations pala kay Torre. Di ba? Ngayon, nalaman ng lahat ng madla kung ano yung katotohanan. Maraming mga abogado nagsasalita, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
And natanto nila sa sarili nila na tama nga na hindi dapat tinuli ng ganun kasi hindi nadadaan sa due process. Eh, anong ginawa nila? Anong sinasabi na nila ngayon? Kasi dati dinidepensahan nila, nagagalit pa sila pag magtitira yung mga Duterte. Kasi nga mali nga, hindi, nag-i-insist din sila talaga. Ngayon, nabubuko na wala ng rason. Sasabihin, ang mahalaga, ando na sa ICC. Makakauwi yun after 30 years, nakakabaong na. Makakauwi yun, bukas na bukas mismo, pero kabaong na. Maraming mga ganun ng rason. Kasi wala na talagang may rarason. Di ba? Oo. Oh. Kaya, anyway, again, congratulations kay Tori, no? Ayan, masingit tayo. Yan lang yung sikreto, mga bossing, mga police dyan. No? Kung gusto nyo maging PNP chief, dapat sumunod kayo sa utos, whether unconstitutional man. By hook o by crook, gawin nyo ang lahat sa pinag-uutos sa inyo ng presidente, matik maging PNP chief ka. Yun yung isa sa mga requirements. Alam nyo yan. Kasi kahit gaano ka galing na police, marami kang nasawatang droga, nahuhuling mga kriminal, kidnapper, 50-50 pa rin yung pagrangko mo pag-akyat. Pero, gagawa ka ng isang transaksyon kahit mali. Pag-utos ng isang presidente, sa bawat transaksyon may kapalit agad. Sa 2 at 3 transaksyon na maging successful, automatic PNP chief ka, 4-star general ka agad. O, tandaan nyo yan. Ganyan yung Pilipinas. Hindi na sa Pilipinas mga mahihirap na country. Kaya, kung living yung hahanapin nyo, napakaganda ng Pilipinas. Pero yung mga namumuhay dito, lalo na mga namumuno, hayop. Kaya, you've given me a chance to live in the other place na maganda living, good ang culture, magugustuhan ko ding lugar. I prefer to die there kaysa sa sarili kong bansa na pinapahirapan ako. I doubt that the Philippines would be successful pag tuloy-tuloy itong mga ganitong sitwasyon. Kaya sabi ko, pag mawala na yung matanda, ewan ko na lang kung ano mangyayari after. But anyway, so much for that. Excuse me. Thank you for this day. Ayan, this morning, kape na naman natin. Gusto ko na mag-share, mag-ano tayo habang kasi puro iba-iba yung mga ko eh. So, then wala namang specific niche tong mga content ko. As long as magka-interest tayo, magustuhan natin, that's the thing. So, God bless Pilipinas. Maraming salamat sa mga laging sumusuporta at sa Dengshoti account natin at sa mga additional knowledge na sinishare ninyo, and I'm hoping that na i-share ko din sa inyo na kapagbibigay din ng knowledge. Thank you so much, everyone.